mga kawaso sinasabi ng alambre ay hindi nakakapagpatibay. Yan yung mga sabi ng engineer. Pero ito po ang tuklasin ninyo, sasabihin ko sa inyo. Ito. Halimbawa tayo gagawa po ng poste. Yan yung poste. Ito yung bakal. Di po ba? Pagkatapos, ito yung bakal. Bakal din yan. Yung iipitan natin. Pagkatapos, dito natin binubuhusan. Di po ba? Ito lang po ang isang konklusyon. Kung ito, lalagyan nyo po ng bakal. Ayan, yung mga ganyan, ng alambre, yung mga ganyan kaliliit. Ito dito, sibula rito. Pagkatas dito, nilagyan nyo pa siya ng alambre, ng alambre, ng alambre. Ayan, tapos tsaka nyo bubuhusan nyo ng simyento. Pag natuyo yan, matibay po yan. Kaya sasabihin nyo walang silbi ang alambre dahil pinantatali lang dito sa bakal. Pero kung ang gagawin nyo po, yung alambre, i-expose nyo dito sa loob ng binubuhusan yung simyento. Yan po ay matibay. Kaya nga po, halimbawa, nagkakalindol, din nyo po ba napapansin? Pag nagkalindol, yung mga simyento nyo, nagkakrak na. Kasi walang kumakapit. Pero kung pakakapitin nyo dito sa loob ng alambre, ayan, lalagyan nyo ng alambre dito, doon sa binubuhusan, kapag yan nag-crack, nakakapit po yung simyento dito sa mga alambre. Ayan po, hindi nyo po kasi pinapansin kung ano ang po pwedeng gawin ng isang manipis na alambre. Parang ito nga po yan. Ito, pag yan iisa, ito pag iisa kaya mong baliin. Pero pag yung madami, hindi mo kayang baliin yan pag sama-sama na. Kaya po ang nangyayari, kapag lumindol, nakikita nyo yung biyak ng pader, gumuguho na kagad Pero kung lalagyan nyo ng alambre, hindi basta guguho yan. Yan po yung ibig ko sabihin. Sana po naman nagigets nyo. Dahil hindi nyo lang po pinapansin kung ano ang magiging resulta kung lalagyan nyo ng alambre dun sa pinakagitna ng poste. Ayan po yun.